Ang Genesis 1 ay hindi lamang tala ng paglikha, kundi isang paghahayag ng pagkakakilanlan ng Diyos at ng layunin ng sangkatauhan. Sa pagsasabing sa pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa, ipinapahayag na bago pa man umiral ang oras, espasyo at materya ay naroon na ang Diyos. Ibig sabihin ng Diyos ay hindi bahagi ng nilikha kundi siya ang pinagmula ng lahat. Dahil dito ang buhay ng tao ay hindi hiwalay sa Diyos, bagkus ito ay nakaugat sa Kanya. Ang bawat hininga at bawat araw ng ating buhay ay may pinanggagalingan at may kahulugan. Ang paglikha ng liwanag bago ang lahat ng anyo ay may malalim na simbolismo. Ang liwanag ay hindi lamang pisikal kundi espiritual na larawan ng katotohanan, kaalaman at kabutihan. Ipinapakita nito na ang Diyos ay unang nagdadala ng liwanag bago pa man magbigay ng direksyon. Sa buhay ng tao ito ay paalala na bago tayo gumawa ng desisyon at kumilos kailangan munang malinawan ang ating isip at puso. Ang kawalan ng liwanag ay nagbubunga ng kalituhan at takot, ngunit ang liwanag ng Diyos ay nagdudulot ng kaayusan at pag-asa. Ang maayos na pagkakasunod-sunod ng paglikha ay nagpapakita ng katalinuhan at karunungan ng Diyos. Ang Diyos ay hindi pabigla-bigla kundi sistematiko at may malinaw na layunin. Ito ay nagtuturo sa atin na ang pananampalataya ay hindi salungat sa kaayusan at responsibilidad. Sa halip, hinihikayat tayong mamuhay ng may disiplina at pagpapahalaga sa proseso. Ang bawat yugto ng buhay ay may kahulugan at hindi dapat minamaliit. Ang paglikha sa tao ayon sa larawan ng Diyos ay isa sa pinakamalalim na pahayag ng Genesis 1. Ipinapakita nito na ang tao ay may kakayahang makipag-ugnayan sa Diyos, magpasya ng may konsensya at magmahal ng may sakripisyo. Ang dignidad ng tao ay hindi nakabatay sa kanyang nagawa o tagumpay, kundi sa kanyang pinagmulan bilang nilikha ng Diyos. Kaya walang taong walang halaga at walang buhay na walang saysay. Ang pamamahala ng tao sa lupa ay isang banal na pagtatalaga. Ang pagiging katiwala ay nangangahulugan ng pananagutan at hindi pang-aabuso. Ang kalikasan ay hindi lamang mapagkukunan, kundi kasama sa plano ng Diyos. Sa pag-aalaga sa mundo, pinapakita ng tao ang kanyang paggalang sa may lalang. Ang Genesis 1 ay patuloy na hamon sa atin na maging responsable at makatarungan sa paggamit ng mga biyayang ipinagkaloob. Sa huli, ang pahayag na ang lahat ay mabuti ay nagpapaalala na ang kabutihan ay nasa puso ng paglikha. Kahit ang mundo ay nasugatan ng kasalanan, ang layunin ng Diyos ay nananatiling mabuti. Ang Genesis 1 ay paanyaya na mamuhay ng may pag-asa, pananagutan at pananampalataya sapagkat ang ating buhay ay bahagi ng mas dakilang kwento ng Diyos.